Nabalot ng pagsabog at makapal na usok ang iba't ibang bahagi ng Kiev matapos ang magdamag na pag-atake ng Russia gamit ang halos 500 drone at mahigit 70 missile. Tinamaan ang mahigit 30 lokasyon sa lungsod, kabilang ang mga apartment, hotel, ambulance station at iba pang pasilidad. Dahil dito, mahigit 50,000 residente ang nagkanlong sa mga underground metro station habang nagpapatuloy ang pag-atake. Isa sa pinakamatinding tinamaan ang isang 9-story na residential building kung saan bahagyang gumuho ang ilang palapag. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang mga responder habang may mga pamilyang hindi pa natatagpuan sa ilalim ng mga guho. Будинок Даранського району, частину якого буквально знесло, тут тривають рятувальна операція під завалами, шукають людей, в тому числі 15-річну дівчину та її родину. Ayon sa pamahalaan ng Kiev, hindi lamang mga tirahan ang nasira. Tinamaan din ang isang ambulance substation kung saan nasira ang maraming ambulansya na sana ay magagamit sa pagresponde sa mga biktima. Масова атака на Київ, балістика, крилаті ракети. БПЛА, пошкодження у всіх районах міста. Цей житловий будинок зазнав найбільших руйнувань. На підстанції швидкої допомоги також будівля, якої теж пошкоджена, зазнала багато пошкоджень, 9 авто швидкої. Samantala, iginiit ng Kremlin na gumanti lamang ang Russia sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad sa loob ng teritoryo nito. Ayon kay Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, mga militar at paramilitary targets lamang ang tinarget ng Russian forces. Утром сегодня во время собственно, ежедневного доклада Верховному главнокомандующему начальник Генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам. Pinabulaanan naman ito ng Ukraine. Giit ng mga opisyal, mga civilian at residential area ang tinamaan ng mga missile at drone ng Russia. Nanawagan din si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyado nito na madaliin ang pagpapadala ng karagdagang air defense systems upang maprotektahan ang mga lungsod laban sa mga katulad na pag-atake. Samantala, sa hiwalay na pahayag, binatikos din ni Peskov ang mga bansa sa Europa dahil sa patuloy umunong pagpapalakas ng kanilang depensa at suporta sa Ukraine. Aniya, lalo lamang itong pinatitindi ang tensyon sa rehiyon at nag-uudyok sa Russia na magpatupad ng karagdagang hakbang para sa sarili nitong seguridad. Можем закрывать на это глаза, и, конечно же, этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте. Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению. Patuloy pa rin ang search and rescue operation sa mga gumuhong gusali habang pinangangambahan ng mga otoridad na posible pang tumaas ang bilang ng mga nasawi. Nananatili rin sa ilalim ng air raid alert ang ilang bahagi ng Ukraine dahil sa banta ng panibagong pag-atake mula sa Russia. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.